Mga kapuso, kayo po ba'y nalilito na sa pabago-bagong init at lamig ng panahon? Peligro po sa kalusugan ng dulot niyan sa ilan. Nakatutok si Micaela Papa. Pagkatapos ng ilang linggong nakapapasong init sa Metro Manila, di nakapagtatakang marami ang natuwa sa biglang buhos ng ulan pagpasok ng Mayo. Ayon sa Pag-asa, ito na ang transition ng tag-init patungong tag-ulan na inaasahang magsisimula sa pagitan ng ikatlong linggo ng Mayo at unang linggo ng Hunyo. Aasahan natin na mas dadami pa itong mga afternoon thunders. So, ibig sabihin, mas maraming lugar. Although tuwing pa rin, may schedule pa rin po ito, mainit sa umaga. Pero para kay Aling Imelda, hindi ginhawa ang dala ng unang ulan matapos ang mahaba-habang init. Paniwala niya, ito ang nasa likod ng pagdudumi at pagsusuka ng kanyang anak at ibang kaanak. Hindi ko pinapayagan yung mga anak ko na lumabas kasi ang paniwala ko may dalang sakit yung ulan na yun. Saan nakuha yung paniwala? Sa mga katandaan namin po. Pero sabi ng doktor, walang dapat ipangambas sa pagbabago ng panahon. Ng katawan natin, naglalaman ng 70% tubig. Yung 70% na yan ay nagsisilbing shock absorber laban sa biglang init, kaya hindi naman tayo gaanong inaapektuhan. Mas makakaapekto raw ang salitang init-lamig sa mga likas na mahina ang resistensya, tulad ng mga may asthma o emphysema, dahil ang nerve ending sa baga kumukuha ng senyales sa temperature at humidity ng paligid. Kaya bilang panlaban sa sakit sa papasok na tag-ulan, madalas na pag-inom ng tubig at bitamina. Micaela Papa, nakatutok, 24 oras.